Good morning sa inyong lahat mga guys, mga kanokis. Bali, meron lang tayo muling sasagutin na katanungan ng isang buyer natin. So, bali ito hindi pa matagal na kumukuha sa atin. Bali, pang-apat pa lang na nakakuha sa atin ng manok. So, maganda naman yung mga naging resulta ng mga kinuha sa atin. So, bali 4 win, 1 loss yung score nung kinuha sa atin. So, hindi na masama. Bali, eto, bumili siya ng manok sa Batangas daw, 4. So, gusto niyang ilaban. So, pinulis niya. Inispar niya yung 4 na yon. Magaganda yung laro niya. Magaganda yung laro niya. So, yung mga katawan nila, so, hindi naman mataba, hindi naman payat. So, maganda. Yung katawan niya maganda ang hipo. So, ang tanong niya, ito, sige, basahin ko. Bali, ang tanong niya, ito. Magandang umaga, sir. Gusto ko lang magpa-advise po kung ano yung naging problema dun sa binili kong 4 na manok. Kasi balak kong ilaban. Inispar ko, mabibilis naman sila. Pero ang katawan nila, hindi malaki, hindi maliit. Ibig sabihin, magandang hipo. Pero nung pagkaraan ng 2 linggo, sa pagkukondisyon ko, lumaki yung katawan nila. Naging bulto yung katawan nila. Pero nung inispar ko siya, nagbago yung laro. Yung mga laro nila bumagal, hindi na makalipad. Yun ang naging problema ko ngayon. Sana sir, masagot mo yung mga katanungan ko at mabigyan mo ako ng advice. So, yan guys yung katanungan nung isa nating buyer. So, yan. I-share ko lang sa'yo yung base dun sa experience saka sa obserbasyon ko. Kasi sir, sa totoo lang, may mga manok talaga na mas agresibo sila, mas nakahagalaw sila ng gusto pag ang katawan nila hindi mataba, hindi malaki, hindi maliit. Ibig sabihin katamtaman lang ang katawan nila, maganda lang yung hipo niya. So may mga ganong manok na yung mga katawan na yun, dun sila nakahagalaw, nakakakilos ng maayos pagdating sa spar. Meron naman mga manok na nakahagalaw sila, mas mabilis silang gumalaw pag malalaki yung katawan, mga bulto. Ibig sabihin dyan, sir, hindi pare-parehas ang manok na kailangan maging bulto yung katawan niya o maging maganda lang yung hipo niya. Yan po ay base sa obserbasyon nyo. Tama po yan, obserbahan nyo na ganun yung nangyayari. Kaya kailangan sir yan, obserbahan nyo. Obserbahan nyo, kagaya ng pag-obserba nyo kung bakit ganun nangyari. Biglang nagbago, naging mabagal, di ba kalipad. Siyempre hindi siguro siya hindi siya hiyang yung katawan niyang ganun, nabibigatan siya kaya hindi siya mahagalaw. So napansin niya yung katawan niya ganun na no, ganun lang yung gusto niya, hindi mataba, hindi payat, lang, maganda hipo niya, tamang-tama lang yung katawan niya, mas nakakagalaw sila ng maayos. So yun yung gusto niya. So yan, mahihirapan na kayong i-reduce basta-basta yan, lalo na sabi nyo malapit na yung laban. So may advice ko lang sa inyo dyan, ipagpalibad nyo na lang yung laban kasi yan, bulto ang katawan. So pag inireduce nyo yan, dahan-dahan pababa yan, baka hindi umabot na yung pagbaba ng katawan niya. Kasi habang nire-reduce nyo yan, humihina po yan kasi siyempre nababawasan yung katawan niya, humihina po yung manok. Kaya mas maganda po ipagpaliban nyo na lang
Habang siyempre pag nakita nyo na ibalik nyo sa dati yung katawan niya, tapos i-maintain nyo na yung pagkain niya. Kung pagkain niya lang 30 grams, hanggang dun lang. Maintain nyo na yung pagkain niya. Huwag nyo nang dadagdagan para wag lumubo. Yun ang gawin nyo. Pagpaliban nyo na yung laban kasi mahirap makipagsapalaran sa porket na kondisyon nyo, pero nakakitaan nyo hindi magandang kumilos, tapos parang sapalaran kayo, lalaban nyo. Hindi po maganda yon. Siyempre, pupustahan nyo yan. Tapos yung pagod nyo pa, puyat nyo pa, diba? So, wag nyo isapalaran lahat yung mga yon. Mas maganda pagpalibad nyo. Kung ano yung naobserbahan yung katawan niya, nakikilos siya ng maayos, yun na yun. Yun na yung kunin yung katawan niya. Kung halimbawa, yung katawan niya, nasa kwarkula niya, nasa 2.2. O kaya 1.8 lang. O di, balik sa 1.8. Tapos maintain nyo na yung pagkain niya. Ayun. Maintain nyo lang. Kasi ako sa totoo lang, sir, mga guys, mga kanokis, yung mga manok ko, talaga, bihira akong pabultuhin yung katawan. Maliban na lang kasi pag nagkakaedad talaga, hindi mo na maiwasan, bumubulto talaga yan. Pero kung maaari lang talaga, mini-maintain ko lang yung katawan nila. Hindi malaki, hindi maliit. Ibig sabihin, katamtaman, maganda yung hipo. Yun. Kasi pagdating yan dun sa mga kukuha, advise natin yan. Obserbahan yung manok. Kung gagalaw siya na maayos sa mga ganong katawan. Kasi habang kinukondisyon mo, bumubuka yan hanggang sa pagdating ng laban nila. Yun ang dan. May mga manok din na pag naandun sa ilalaban nyo na, ayaw nila yung may laman yung butchi nila. Kumbaga, gusto nila empty talaga. Parang 3 to 4 dips lang ng tubig. Gusto nila, mas nakakagalaw sila ng gusto. Mas agresibo sila. May mga manok naman na gusto nila may laman yung butchi. May mga ganong manok, mas gumagalaw sila. So, kailangan nating obserban din yung mga alaga natin, yung mga kinukondisyon natin. Kasi, hindi naman basta-basta lang pinupulot natin yung mga pinampupusta natin, lalo na yung pagod natin. Pagod nung magkukondisyon dyan, magpiprepare, yun ang mahirap dyan. So, yun guys, sir, mga kanukis, yun yung mga base lang sa mga experience ko at saka obserbasyon ko. Sana sir, nasagot ko yung katanungan mo. Nasabi ko rin yung mga obserbasyon base dun sa experience ko. Sana nakatulong sa iyo. So, ganun din sa inyo mga guys, mga kanokis. Sana nakatulong ako sa inyo na ibahagi ko rin yung kaalaman ko base dun sa experience at obserbasyon ko. So, yun guys, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtitiwala nyo sa akin, lalo na dun sa mga suki, mga buyer, mga buyers ko, sa patuloy na pagsuporta nyo rin po dun sa mga video natin sa YouTube channel ko, Kuya Wins Vlog. Yun po yung YouTube channel natin. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa mga gagawin nating video. At pakishare na rin po mga guys itong video to para makatulog tayo kahit papaano dun sa mga nagsisimula. Lalo na yung mga hindi alam yung mga ganyan. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo. At patuloy sa pagsuporta nyo sa YouTube channel ko, yung mga bago nating followers. Maraming salamat sa inyo. Tsaka yung mga suki kong OFW, ingat kayo lagi, mga buyers kong patuloy na sumusuporta sa atin. Ingat po kayo lagi. So, hanggang dito na lang po ang video natin. Sa next ulit. Ingat po kayo lagi. God bless po. Bye-bye.